Paano nagiging manggagamot ang isang tao? Alam nyo, maraming iba-ibang paraan at maraming iba-ibang kwento ang mga tao sa kung paano sila nagiging manggagamot. Pero ang pinaka-common or karaniwan sa lahat ng mga manggagamot ay meron silang mga karanasan sa spiritual katulad ng meditation, panaginip, o di kaya meron silang mga ninuno na mga manggagamot din at sila ang tinuturuan nung bata pa sila. Pero ang pinaka-importante talaga sa lahat ng yan ay yung mga panaginip nga at mga visions, kasi direkta tayong kumukuha ng mga kaalaman sa spiritual sa mga spirito. Kung sa pangkalahatang pagsasabi lang ng manggagamot ay pwede naman manggamot ang tao kahit wala siyang third eye na bukas, dahil matututunan lang din niya ang mga iba-ibang kailangang gawin sa pamamagitan ng mga nagtuturo nga sa kanya ng mga tao din, at ang pananampalataya niya ang magiging basihan sa kung paano nga magiging magaling ang kanyang panggagamot. Kaya nga ang isang panggagamot, di ba, na pagsasakahulugan ay tinatawag na faith healer, dahil nga ang panggagamot niya ay nakasalalay sa kanyang paniniwala or pananampalataya. Pero kadalasan nga ay meron tayong mga panaginip nga bilang mga manggagamot or mga faith healer, albularyo, spiritual na manggagamot, para ito yung magiging giya natin sa kung paano nga tayo manggagamot. Kasi pati yung mga matatanda naman na nagpapasa ng kaalaman sa mga mas nakakabata na mga manggagamot o dun sa mga gustong maging manggagamot ay nakakakuha din ng direktang spiritual na kaalaman sa pamamagitan nga ng mga panaginip or mga visions, or di kaya marinig lang talaga sila ng mga bulong sa mga spirito. Mas maganda talaga na bilang mga manggagamot ay bukas yung third eye natin para hindi lang tayo babase sa kung ano yung mga kaalaman ng mga ibang tao na binibigay nila sa atin, para yun yung gagamitin natin sa mga panggagamot natin. Katulad ko, yung mga orasyon ko ay galing nga hindi sa mga tao kundi sa mga spirito, mula sa mga engkanto, sa mga anghel, mula sa Diyos. At yun yung ginagamit ko para nga manggamot sa mga iba-ibang ritual ko. Yun yung mga ginagamit ko pang blessing sa habak de spiritual, sa mga perlas, at iba pang mga gamit na mahiwaga. Maraming tao ay tinatawag para maging manggagamot, pero kailangan talaga ay tuparin natin ang kabanalan para tayo ay magtagumpay sa ating misyon at makagamot talaga ng maayos sa iba. Pagkatapos na magamutan natin ang ating sarili, kailangan natin na maglinis sa sarili nating mga kalooban at buhay para makatulong tayo na makalinis din sa mga kalooban at buhay ng ibang tao. Lalo na at lahat naman ng mga kasalanan natin ang nagdudulot nga ng lahat ng sakit, kamalasan at kabiguan. So kailangan natin linisin ang ating mga sarili bilang mga manggagamot sa ating sarili bago tayo maging manggagamot para sa iba. Maraming salamat po mga kapatid. Patuloy tayo sa landas ng kabanalan. God bless.